saglit yung ating tatlong connections, YY, Y delta, and delta delta. So baka kasi nalilito pa rin regarding dun sa inyong mga circuit. Okay, so connection of the circuit. As you can see, we have here the neutral. We have here IA, IB, and IC. Or IB, IA, and IC nga. Tapos we have VAN, we have VCN, and we have VBN. We have impedances. Meron po kayo sa libro niyan. Sa libro nyo, page 184 ng inyong libro. So, tatandaan nyo lang, kapag YY, Y ang source, Y ang load. Ito ang source, yung may voltage. Ito ang load, yung may impedance. Then, ito line current. Yung linya na nagko-connect sa dalawa, sa source and sa load, yun yung line current. So, this one, ayan, this 3 voltage, ito yung voltage source. This 3 voltage source, may neutral, yan yung tinatawag natin na phase current. So, we have phase current VAN, phase current VBN, and then phase current DCN. Phase voltage pala, sorry. Ulitin ko po. Itong tatlong source, di ba 3-phase tayo? So may tatlong source voltage. Yung 3-phase source, meron tatlong voltages which are phase voltage VAN, VBN, and VCN. Yung linya nagko-connect, IA, IB, IC, yun yung mga line current. So may linya or wire na nagko-connect, yun yung line current. Then impedances nasa sa load. Tandaan, source, voltage, load, impedance. Kapag source, voltage, kapag load, impedance, say. Pag YY, lahat ng circuit, yung unang mababanggit, halimbawa YY, ito ay source, ito ay load. Kung yan ay delta 2Y, delta source, Y load. Yan lang po ang kailangan tandaan. Next slide po tayo. So kapag po YY, Y ang load, sa page 177, kapag Y ang load, current IA, I line or line current is equal to I phase. So kung ano yung current IA, current IB, and current IC, equal lang siya sa phase current. Ano yung mga phase current? IAB, IBC, and ICA. Line current, phase current, line voltage, and phase voltage. VAN, VBN, and VCN. Ito yung VAB, VBC, and VCA. IA, IB, IC. Ito ay IAB, IBC, ICA.
Kapag Y ang load, line current is equal to I phase. Kapag delta ang load, line voltage is equal to phase voltage. Next, sunod po, kapag tayo ay naka Y to delta, baburahin ko lang tong mga ano. So kapag po Y to delta, syempre binanggit na Y ang una, yung unang pagkakabanggit is Y, ibig sabihin yung Y yung source, and then yung delta yung load. So makikita nyo na Y ang connection ng voltages, which is VAN, VBN, and VCN. Tatlong source, ibig sabihin, three-phase. Yung phase voltages, VAN, VBN, and VCN. Yung tatlong nagko-connect na current, IA, IB, and IC, yun yung mga line current, kaya po may linya. Ito, impedance. Ang impedance na yan, yun po yung Z per phase. May phase. For phase A, we have Z per phase, and Z per phase. So sa impedance po, kapag po three-phase, ang impedance is phase, Z phase. Next, itong IAB, IBC, and ICA. If we have IA, IB, and IC as line current, therefore yung IAB, IBC, at ICA, yun yung phase current. So, yan po pag Y delta. Y yung source, ito. Delta yung connection ng impedance or load. Next. Next po ay delta-delta tayo. Delta-delta. So, pag delta-delta, magkamukha lang yung connection ng source to connection of load. So, kapag po delta-delta, we have delta source. Tatlo yung voltage source, VAB, VBC, and VCA. Tapos, we have load impedance, yung Z delta. Si delta dahil delta yung inyong connection of load. We have IA, line current, IB, IC. Yung mga yan ay line current. If we have line currents, itong mga ito ay phase current. Tatandaan, a resource, may nagko-connect to load. Nandito yung tatlong voltage. Yung tatlong voltage ay phase voltage. Yung mga current dito na mga linya, itong mga linya na to, line current. Nandito yung load na impedance. Nandito yung mga phase current. Yung impedances, meron tatlong phase current, IAB, IBC, and ICA. Bakit ito ay VCA, VAB, and VBC? Delta ang load. So kung matatandaan nyo sa page 177, kapag delta ang load, equal ang line voltage sa phase voltage base sa page 177. So, ang load natin, itong titingnan nyo lagi yung load. Pag delta, ang connection ng load, VAN is equals to VAB, VBN is equals to VBC, VCA is equals to VCN. Yun lang tatandaan nyo kapag Y at kapag delta load. Y equal ang current, voltage naman ang equal sa delta. Sunod naman po delta to Y. Pag delta to Y, unang binanggit ay yung delta, ibig sabihin this is source, and then yung Y, yung load. So dapat ang itsura, delta, yung source, and then yung load ay Y. Itong mga sources, ano yung mga yan? So yung mga yan po is, yun po yung mga
VAB, VBC, and VCA. Yan po yung mga phase. Lagi niyong tatandaan yung nasa sources, yun po ay mga phase voltage. And then, itong mga current na nasa linear line current, itong mga load ay Z-phase, mga impedance. And then, yung mga current niya, since this is Y connected load, ano ang Y connected load? Ano ang equal? Ang equal ay phase current at line current. No, kung natatandaan ito, kakasulat ko lang po. Ito. Kapag Y load, equal ang line current sa phase current. Kapag delta ang load, equal ang phase voltage sa line voltage. Saan tayo natapos kahapon? Delta to Y, tama? Mag-i-start pala tayo sa delta to Y. Okay, so magda-delta to Y po tayo. Then, yung last discussion natin for tomorrow is power. Power in, balance, three-phase system. Yun po yung last na magiging topic since other sections also. Ang last na matatapos is balance system. Now, for balance system, na-discuss na natin ang YY, na-discuss na natin ang Y delta, na-discuss na natin ang delta delta. Kaka-review ko lang ulit sa inyo kanina. Tatanungin ko po kung alin dito sa tatlong ito yung source at load. Ano? Kung nakikinig. Wag kayong mag-leave kapag ako yung magtatanong kasi mas lalo ko kayong tinatandaan pag kayo nagli-leave. Carl Michael Aguila. Sa YY circuit, tatanungin kita, Carl Michael Aguila. Sa YY circuit, alin dito ang source, alin dito ang load? Kapag YY circuit. Or pag YY connection. Ma'am, excuse me, pwede pong paulit ng tanong. The question is, kapag po YY ang connection, alin dyan yung source, alin dyan yung load? Yung una po yung unang Y po yung source, yung padalwa po yung load. Tama. Okay. Next. Okay, thank you. Next po ay si Talban. Ma'am. Sa Y delta tayo. Pag Y delta ang connection, yung Y delta, alin dyan yung source, alin dyan yung load? Yung ano po, yung pangalawa po. Then Ang alin po? Yung ano po, yung source po yung unang Y po, then yung pangalawa po yung load po. Okay. So siguro nagagets na yung concept. Hatiin nyo lang yan sa gitna. Yung una lagi ang source. Yung pangalawa ang load. Pag halimbawang may drawing, tingnan po sa drawing kung alin yung nasa left part, alin yung nasa right part. Kapag nasa left part, yung may mga voltage ay triangle, tapos yung nasa right part ay yung Y. Dito may impedance, may Z. Dito may mga voltages. So pag may mga voltages, yun yung source. Pag may mga impedances, yun yung load. Therefore, this connection ay delta to Y. I hope nagagets na po yung concept. Delta to Y na tayo. Pag delta to Y, we have here delta source, we have here Y load. So meron po tayong tatlong voltages dahil three-phase. So ano yung tatlong voltages? VAB, VBC, at VCA. So again, gaya ng sinabi ko kanina, yun pong tatlong sources na voltages, yun po yung
phase voltage, no? Kaya nga po 3-phase. First, second, third phase. So, yung tatlong mukhang yan, yun po yung phase voltage. Phase voltage VAB, phase voltage VBC, phase voltage VCA. Kapag po delta, ito po ang kinagamit na subscript for phase. Next, ito, IA, IB, and IC. Ano po yung mga yan? Yung IA at IB and IC na ilang beses kong inulit kanina, Charlotte. Ano po itong IA, IB, and IC? Ano po yung IA, IB, and IC? Ma'am, line current po. Okay. So, tatandaan nyo lang, nasa sa linya yung current na IA, IB, and IC. So, kung nasa sa linya siya, edi line current. Next, we have ZY, ZY, ZY. Identical values. Meron tayong impedances. Yung impedances na yan, nasa ang part of the circuit. So, this is source, yung mga voltage. Yung impedances ay nasa ang part, Ashley? Load po, ma'am. Okay. Ayan. Siguro nagagets na naman ang concept. Ano? Next tayo, example. Delta to Y. Kapag Y, ito, biga Y ang load. Tingnan ulit sa page 177, baka nalimutan agad. Kapag Y ang load, equal ang IL sa I phase. Load lagi ang inyong titingnan. Kapag delta connected, yung line voltage ang equal sa phase voltage. Alin ba ang load dyan? Yung may impedance. So, ibig sabihin, Y connected, IL is equal to I phase. Kaya wala yung nakalagay na IAB, IBC, and ICA dahil equal lang yung IA sa mga phase current. Nagagets po? Pa-heart react po kung nagagets yung concept. Okay, so proceed tayo. Yung mga line current, gaya ng nasabi ko na kanina, ang mga line current po, yun po yung IA, IB, at saka po IC. So ito, line current, IB, and IC, yung IA, yung nasa sa unahan. So IA is, nasa sa libro niyo, 196 kapag 3-phase. Then, kapag po IB, ito, maminusan lang ng 120. Then, yung IC, paplasan lang ng 120. No, nasa sa libro niyo po yan. Kailan titingin sa page 177 at 196 ng libro? Titingin po sa 196 ng libro kapag magsosolve ng two connections. Halimbawa, ano ba yung two connections? Yung apat na type, delta-delta, Y-Y, delta-Y, at saka Y-delta. Diyan kayo titingin sa 196. Ha? Page 196 ang titingnan kapag sasolvin yung mga IL, I-phase, V-phase, at VL ng ganyang connection. Pero may times kasi na yung connection lang is madali. Y connection lang, delta connection lang. Kapag po ang sinabi lang sa problem ay Y connection lang, ibig sabihin, page 177 ang gagamitin na formula. Yung IL is equals to square root of 3 times IP. Tingnan nyo na lang po sa 177. Kapag po delta ang connection, hindi naman sinabi na delta connected to Y load, edi delta lang. Page 177. Baka nalilito sa sinasabi ko, ganito po yung sinasabi ko.
Di ba sinasabi naman sa problem, a delta connected source of 200 volts is connected to Y load of 20 plus J 16. O, ang tanong, anong connection po yan? Kay Carl Axel Bunyo. Ano ang connection natin? Delta to Y po. Okay, very good. So, delta to Y. Delta yung source, tapos yung load ay Y. No, ganun po mag-analyze. Next, sunod. Pag hindi sinabi kung ito ay source, burahin natin ang source. Burahin natin yung load. A delta connected of 200 volts is connected to Y impedance of 20 plus J16. Kahit hindi sabihin, alam niyo po na yung 200 volts ay source, alam niyo na yung 20 plus J16 ay impedance or load, therefore, delta to Y pa rin. Ito po yung sinasabi ko na titingin kayo sa page 196 kapag dalawa ang connection. Then saka kayo titingin sa page 177 kapag isa ang connection. Ano po yun? Halimbawa, sa problem, sinabi na, a delta connected load has 20 ohms with 400 volts source. Find IL. O, wala namang sinabi na connected siya sa Y. So, ibig sabihin, delta lang ang connection. Saka kayo titingin sa page 177. Nagagets na po. Kailan gagamit ng page 177 at 196? Okay. Balik na tayo dun sa ating problem. So, ayan. Makikita niyo ang formula ng delta to Y. Since two connection siya, makikita niyo ang formula sa page 196. Ito naman, itong nilalagyan ko ng annotation, naka-upload naman ito sa Google Classroom. So, kahit po hindi nyo niya i-screenshot. Dito tayo. Babasahin natin problem. Kasi hindi naman porket delta to Y, una nang babanggitin yung delta sa problem. Uunawain po ang problem. Sabi sa problem, a Y-connected load. Y daw ang load with the phase impedance. Ito po sinasabi ko kapag impedance ay phase. Z phase of 40 plus J 25 is supplied by a balanced positive sequence delta connected source. So this is delta with dash. Tapos yung line voltage VL is 210 volts. We have to calculate the phase current. Alamin natin ang phase current. So VL is 210, ZPH is 40 plus J25. O ano ang load natin? Y connected. Tingnan yung page 196. Ito ang mga given natin. Buklat sa 196. Ang load natin yung 40 plus J25. It's equivalent to 47.17 bar angle 32. And then yung source natin is VAB of 210 yung line. Kung natatandaan nyo, no? Kapag Y load, ang ating line voltage is yung VAB. Ito. Baka hindi natandaan. Ito. Paglampo, delta na, wait lang, I forgot. Wait lang po. Kapag delta to delta, yung mga NN ay nagiging phase din. So ito, kapag po delta, phase voltage
can also be VAB, VBC, and VCA. Since equal lang yung phase sa line. Okay, next tayo. Balik tayo sa problem. So, source voltage ay VAB of 210 per angle 0. Ano po? Then next, when that delta connected source is transformed to Y connected source, tingnan nyo po sa page 196 ng inyong libro, sa delta to Y, para po malaman yung value ng VAN, it is equivalent to VAB over square root of 3. Ma'am, paano yun? Wala po sa ating page 196. Eh, di ba automatically naman sa inyong page 177, paano magko-convert ng V-phase, VL, nasa page 177 po ng inyong libro, na para po mag-convert ng V-phase, it's equivalent to VL over square root of 3. So this is kapag delta connected source, Y connected source, this is V-phase, this is VL. Yung VL, yun yung given line. Baka nalilito pa rin, sinabing line. So VL over square root of 3 with negative 30. Na-convert na natin yung ating voltage. So, para po malaman ng line current, since ito ay line, yung VAN ay line, pag may N ay line, IA is equals to VAN over Z, no? So, it will be 121.2 bar angle negative 30, yung na-solve na voltage, and then yung inyo pong impedance, yung 47.12. Therefore, ito pong unang magiging sagot niyo for IA. Let me remind you, this is Y load. Y load nga ba? Baka mali ako, Y load nga. Sunod, paano sasolve ng IB? Para masolve ang IB, ito, kokopyahin lang. Tapos, for IB, and then yung negative 62 ay maminusan lang ng 120. Negative 62 minus 120 is negative 178. Sunod. For IC, paano sasolve ng IC? Para po masolve ang IC, kokopyahin lamang po yung 2.57 and then ang angle will be yung negative 62 plus ng 120, it will be 58. Nagagets po ba kung kailan po kokopyahin at kailan mag-a-add at magma-minus ng angle? Okay, nagagets. Tingnan niyo lang po yung page 196 ha. Baka maisama nyo sa iminaminus yung mga amplitude. Laging tatandaan, halimbawa, ang IA is 3.5 bar angle 30. Ko-convert niya sa IB. Kokopyahin niyo lang ang amplitude, 3.5. Saka niyo babawasan yung 30 ng minus 120. Magiging negative 90. Ganun lang. Para makuha ang IA, ang IC, isusulat lang po yung 3.5 bar angle, plaplasan ito. Ito lagi ang gagamitan yung reference, yung 30. Plaplasan ng 120, 120 plus 30 is 150. Ganun lang. Ano? So, balik tayo. Na-solve na natin hanggang IC. Sunod, tanda pa yung Y load kung anong equal. Digay ang pinahahanap sa problem ay phase current. Ay sinolve ko yung line current. Bakit po line current ang unan yung sinolve, ma'am? Kasi ang given po ay yung line voltage. So, kailangan ang unang solvin is line current. Bale, ang atin pong masosolve is line current. Dahil Y load, IL is equal to I phase. So, yung phase current is the same. Ano lang po mamang magbabago?
So, pwede niyong isulat siya as this. Diga ito ang mga subscript pag-face, no? So, you can write this as equals IA, equals IB, equals IC. This is 2.57 bar angle negative 62. Ito yun ha, ito yung mga yun. 2.57 bar angle negative 178. 2.57 bar angle 58. Ayan po. Sunod. Ayan, wala na. Pang ano na natin to, pang next meeting, power. Medyo mabibitin kasi po tayo. Sige, testing natin. Discuss yung isang problem muna. Kapag three-phase, hindi feel ko mabibitin tayo. Sige, hanggang dun muna. Since last topic naman ng power, kaya naman po yun ng 2 hours. So hanggang dun muna. Aaralin yung pages pamula dun sa YY, yung 168. Pamula sa 168 hanggang po dun sa power, ang inyo pong magiging finals exam, no? 168 po ang problem, ang inyong page, aralin, lahat naman ay nakasulat doon. Baka na-overwhelm sa libro, nakasulat doon, alin yung phase voltage, alin yung line voltage, alin yung line current, alin yung phase current po. Ano po? Sige, kung wala na pong tanong, sa next meeting natin i-discuss yung power. Wala pong absent. Gawa ng dun ko po ipapamigay. Bukas pala may pasok ba kayo ng face-to-face sa ibang subject? Bukas bang ating face-to-face or Thursday pa? Thursday pa po, ma'am. Okay. May face-to-face po kayo? Meron naman po. Bukas, sige. Kunin mo na lang yung yung lab exam para naman makapaggawa na kayo. Magliliban sa Thursday ha, dahil yung mga na-emit ko ngayon today, yun na yung last namin na face-to-face. This whole semester. Then wala na. Na-discuss na namin ang power and three-phase system. So kapag hanggang sa huling pagkikita natin ay wala pa rin kayo at tinatamad, ay baka sa summer ay sipagin na kayo. Ano po? So wag tatama rin dahil last meeting na natin sa Thursday. Yun ay yung last discussion ko na sa buong semester. Pero kung gusto niyo pang magkasama-sama tayo, di pwede naman. So ayun po, last discussion na yung power in AC system na balance. Hindi na po natin i-discuss ang unbalance at saka po wattmeter. Since yung ibang major ay hanggang dun lamang din po sa balance load. So ayun, siguro naman ay medyo natakot-takot naman kayo kahapon. Nung biglang nag-end ang call, magsisipag ha. Kanina naman medyo nag-improve, nagtutulungan. Siguro nagchat-chat kayo sa GC ng mga itong sagot, IL, line current. No, so ayun po. So, ayun lamang po for today. Tapos, next meeting power na. Then, mag-announce po ako sa GC ng mga kailangang i-announce na mga kailangang gawin, kailangang ipasa. The next week ay finals exam nyo na. Gagalingan kasi nasa sa inyo kung kayo ay magsi-circuits to pa po ulit or last subject nyo na sa EE. Sige, if wala na pong tanong, ay pwede na pong mag-leave sa ating Google Meet. Thank you.